Sa tingin niyo ho ba mga kababayan, kung mga Duterte supporter, yung mga nahuli na yan doon sa nagdaang rally noong September 21, dyan sa Metro Manila, makikita natin yan si Sara Ilago na rumiresponde dyan sa mga nakalabosong ralista na yan? Pambihira pagkaho talaga nanggaling sa Malacanang ang mga balita na kagaya niyan, malamang sa malamang fake news yan. Lalong-lalo na kung si Ante Claire ang nagpakalat yan. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Tingnan nyo ho kung paano lokohin ng administrasyon na to ang sambayan ng Pilipino. Kesyo mga Duterte supporter daw, yung mga nahuling mga nanggugulo sa rally. Sino bang kasama nila dyan sa larawan na yan? Bakit lahat na lang sinisisi nyo sa mga Duterte supporter? Kahit yung mga vlogger na Duterte supporter, ayaw ho nila ng kaguluhan. Ngayon, pagka meron nangyaring kaguluhan, kahit na makakaliwa at dilawan, pinklawan, talyanista, ensaymada na may kasalanan, Duterte pa rin ang sisisihin. Mawalang galang nga ho dito kay DILG Secretary John Vic Remulla. Bago nyo ho paratangan yung mga Duterte supporter, tingnan nyo ho muna kung sino ang susundo sa mga nahuli nyo na yan. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Heto hindi ho fake news. Ang bumibisita, naku, active pa talaga tong si Sara Ilago. Kala ko madam, nagbago ka na. Pambihira talaga. O, kala ko talaga nagbago na yung alin na yan. Hindi pa ho pala. Tuloy-tuloy pa rin ho ang pagiging kabataan niya. Ano ho yan? Dating representante ng Kabatahang Party List dyan sa House of Representatives. Ngayon yung mga kalabosong mga bata na makukulit, ayan, sinusundo nitong si Sara Ilago. Kung kanino man ho anak itong mga bata na to, naku, bawiin nyo na ho dyan sa alin na yan. Ngayong mga panahon na to, baka nagrarally lang yan. Baka bukas bakalawa, nasa bundok na yan. Diba? Kailangan nyo na hong kausapin yung mga anak nyo. Nadoktrinahan na ho sila ng napakapangit na ideolohiya. Hindi naman ho gagawin na matinong bata yung pinagagawa nitong mga nahuli na to. Wala hong Duterte supporter na pupuntahan ng alin na yan. Yan ho ang ating sigurado. Tuloy ho tayo mga kababayan. Itong video na to, nakuha na ho ito nung kasagsagan ng budget scandal, 2025 budget scandal. Noong panahon na pinagtatanggol pa ni Marcos Jr., siya mismo nagtatanggol eh. Tapos ngayon siya absuelto. Anak ng Petrang Garapata, yung pondong pinagkunan ng mga ninakaw na pera, inaprubahan ng si Raul. Di ba? Inaprubahan no ni Marcos Jr. Ngayon nagkandahindot-hindot itong 2025 budget, siya absuelto. Di ba? Kasi siya binasa. Ito na, panoorin ho natin mga kababayan. Pambihira talaga, oo. Ito. Kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Oh. Doon pa lang ho, dito ho sa bahagi ng ano na to, dito ho niya talaga dinidepensahan yung katarantaduhang pinagagawa nila dyan sa House of Representatives. Sinasabi ni Tatay Digong, hindi naman yung GAA. Dyan na ho nila linito ang sambayan ng Pilipino. Dyan ho, dyan na nagka-indyanan. Dyan na nagka-onsihan dito sa 2025 budget na talagang pinagtanggol nitong bangag na presidente na to. Hindi naman sinabi ni Tatay Digong na blanco ang GAA. Diyan ho sila magaling. I-divert ang usapan. Ang pinag-uusapan ho sa panahon na yan na merong kulang-kulang yung BICAM report. Diba? Kulang-kulang. Ang daming blanco sa BICAM. Tapos umamin itong si Stella Kimbo na ministerial na lang daw ho yun. Yung mga staff na lang daw yung maglalagay ng ano. Hindi totoo. Wala. Hindi nga natin alam kung bakit nagre-react tong sintong presidente na to eh, di ba? Ang sinabi,
may kulang-kulang ang BICAM. Hindi sinabing kulang-kulang ang GAA. Kayo lang naman nasagot ng sagot. Wala naman sa inyong problema, nasa House of Representative. Pero dahil nga, di ba? Dahil nga talagang gumugusto kayo dyan sa 2025 budget na yan. Kaya todo depensa ho itong mama na to. Ngayon yung pondo, nagkanda hendot-hendot, pinagnanakaw, naman yung aaprubahan mo yung budget na hindi natin malaman kung anong klaseng budget. Meron ng petition sa Korte Suprema, talagang pinagpatuloy mo pa. Ganyan ho hindi yung pagkakatama ng mama na yan. Ito, rekta na, pagka talaga pinag-uusapan yung budget na yan, dito na ho tayo kay Ma'am Shastrugando at dito kay Ma'am Joey. Pakinggan ho natin mga kababayan. Game. Correct. Yung una yung kapanganakan, yung pangalawa at pangatlo, yung dalawang, yung pagkagaling mo sa iyong memorya. In fairness, ang ganda ng skin ko, ha? Mhm. Oo, camera. Ayan. Marami kami itatanong sa'yo kasi ikaw ang nasa lugar ng action. Yun. Oo, tangina. Diyos ko, nakakaloka. Buhay naman Ayan. ka agad talaga. Ano ang tawag dito? I was actually talking about a while ago habang nag-aayos ka ng audio mo. Sabi ko, ang dami kong ring nakausap ng mga yellow pinks na who are actually very, very disappointed dun sa nangyaring rally Oh, ng yellow at saka ng mga pinks. Kasi ang may gusto lang naman talaga na na wag sisihin si Bongbong. Yung mga yellows lang naman na yan na nagde-decide. The ones who are calling the shots. Sila lang naman ang may gusto yung niyan mga eh. leader, Kasi yung mga leader. Ha? Yung mga leader, Yung mga correct. leader. Oo. Siya Yung sa mga Vice leader Ganda. ang dyan, ang nagdesisyon dyan na, sige, Si ang Vice. tawag dito, bigyan natin ng 6 months. Sabi ni Vice ganda eh. Bigyan daw ng 6 months si Bongbong Marcos para Oo. ikulong ang mga korap. Anak ng veteran Garabata. The entire BBM campaign, you were calling Bongbong Marcos magnanakaw. And now you Oo. are trusting Bongbong Marcos na ipapakulong niya ang mga korap. Correct. Pero di ba, actually, ang ganda ng Ay, thank you, Queen Baklita Vlog for calling me pretty. I don't think of myself in that way. Oh, char. Anyway, ito naman kasi yung mga readers ko kasi sabi, nung nag-e-EDSA, mag-live daw ako, mag-live. Sabi, ako naman, ayoko. Kasi nga, you will miss the fun. Alam mo yun, panoorin niyo muna yung mga nangyayari. And true enough, I already been writing sa wall ko, it's an Ed Sarsuela. So it's a Sarsuela. Nababasa And ko that's why, di ba mas maraming dumalo nung January rally nila? I would say so, oo. Kasi yung White Plains, hindi kasing dami nung rally nila nung January. Di ba? January ba yun o February? O parang February yata, ganun. Basta early this year. Sinundan nila yung bago yung tinapatan ng INC. Oo, tinapatan nila yung rally ng INC. Di ba? Yeah. So, ang eksena ng buhay dyan, hindi dahil sa marami kayo. Dahil kaya nyo naman talaga magkakot dahil ang dami nyong NGO. Di ba sabi ko sa iyo, Joey, malapit na ang December. Malapit na ang pa-file ng accomplishment reports Yan. ng mga NGO. Oo. So, kailangan merong activities. Yes, kayo naman. Di ba puro NGO yung nandyan? Mm-mm. Ng mga kakampaigns. Booking ho sila dito. Kasi Correct. sa NGO, malapit na ang December, kailangan mo mag-file ng Accomplishment activities. report. Kasi nga, ipapadala mo yan sa mga foreign funders nyo, ito mga activities namin. Siyempre, Nako. kung nakita, ay, laki ng rally, ganyan. Siyempre, ilalagay mo, kami nito, isa sa kami sa mga co-convener, ganyan, na anti-corruption, ganon. So, Oo. ngayon, para sa next funding cycle, kasi ganyan mag-a-apply ka every year.
So baka kasi baka ang apple of the eye ngayon ng mga funders is anti-corruption, which I think it is. Mm-mm. 'Di ba? Anti-corruption. So, Mm-mm. kaya siguro mga message, ayaw namin sa corruption, ganyan, ayaw namin sa corruption. Pero not necessarily. Oo. Necessarily magpapabagsak sila ng gobyerno kasi hindi yan po pwede sa mga foreign funders. Oo. Nagigets niyo mga bakla? So, kaya nga nung sinabi, ay ano to hindi kami against sa government, hindi kami galit lang kami, nagdi-demand lang kami ng accountability sa corruption. Pero hindi kami galit kasi isa yan sa mga ng mga foreign funders, yung mga philanthropists. Bawal siyang gamitin in order to topple a government. Yun pala yun. Nako. So ngayon, kaya sabi ko NGO to. 'Di ba? Nakita niyo ba yung mga unless kung yung foreign funder is kasama sa agenda nila, pabagsakin niyo tong na to, gobyernong to. Gobyerno, correct. Ganyan yan mga friends. Nagigets niyo. So madaming tao, maraming attendees. Ganyan yan. Kasi nga nag-work ako sa NGO before. So ganyan ang application. Tapos may mga attendance sheet pa yan. The Church of Kinembular, how many attendees? Yes, kasi papakita mo yan sa sa funders. So ito yung, kasi kasama yan sa filing. Tapos may picture ka na, may ganito ka pa, tapos yan ang eksena ng buhay. Kaya nga, tapos, kaya quick to dismiss sila, hindi sa amin yung mga violent. Kasi nga, katsyung din yan sa funding. Gets yun na. Katsyung din Sabihin pala niyo sa kung gets funding. yun na. Gets. Kaya nga di ba sabi ko sa inyo, hindi pa ito yung rally ng taong bayan. Nako. Ano pa lang to, parang nasa pa lang tayo, pasimula pa lang tayo ng eksena ng buhay. Kasi maganda nga to kasi nakita ng mga ordinaryong mamamayan, bakit yung mga kakamping ayaw nilang pag-resign ni si Bongbong, siya ang mastermind. That is what's going on in the mind of ordinary Filipinos. Tanungin ninyo. I will challenge you sumakay kayo ng taxi, Grab. Kausapin yung mga tindera, tanungin nyo lang, sa tingin nyo ba tanungin nyo lang kung sa tingin nyo po ba walang kinalaman si Bongbong sa malaw sa ilalim ng kanyang gobyerno. Tapos siya yung pumirma ng 2025 national budget na pinaka-corrupt sa history. Gets nyo? So ngayon, kaya ayun, ang eksena ng buhay. Tapos, makikita mo na yung cleavage. Spell cleavage, Joey. Cleavage. Ang ano yung cleavage? Di ba magkahiwalay yung Luneta at EDSA? Yan. Correct. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang akbayan, yung kinarisa, ganyan, saka yung makabayan, talaga mortal enemy ang dalawang yan. Magkaiba sila ng funder. Mortal enemy yan. Magkaiba sila ng funder. I was about to say that na yung pink na tinutukoy namin dito, yung pink na magkakagrupo, at saka yung the Tindig Pilipinas faction. The Tindig Pilipinas faction. Sila yung nasa EDSA. Yung Luneta is someone else. Ayan, ang balita ko, yung sa Luneta, marami silang mga local funders. Pero yun ang ang eksena mga friends. Sa Luneta, Makabayan Block. Kaya wag kayong maguguluhan. Wag niyo silang i-combine. Okay? You have to be very smart in your political analysis para hindi kayo ma-eksena. Ang Akbayan Party List, makinig tayo dito kay sa kanyang Monsas. Makabayan. Dati magkasama yan under ng CPP-NPA, yung mga founders. Ito si Joey, alam niya taga UP to
Oo. Tapos, yan yung tinatawag na RJRA, ganyan. RJ ako, RA ka. Charot. Ano yung kanta ni Sharon Cuneta na AM Oo. ako, FM. FM ka. Ganon. So, ganon ang eksena nilang dalawa. Tapos, nag-away-away. Tapos, ito yung mga leader sa akbayan, umalis sa CPP-NPA. Kasi nga, ayaw na nila ng armadong pakikibaka. Gusto na nila ng, gusto lang nilang sumali sa sa election. Gusto na tayo nilang makihati sa pork Tatalikuran nila. barrel. Oh yes, parang ganyan. So ngayon, oo. Kaya pag ni-research yung history niyan, nag-aaway talaga yan. Tapos, nag-threaten pa yan silang assassination, talagang nalulokan na sila. Kasi nga dati, si Joma Sison, mga early 2000, naglabas yung nila, yung naglabas yung pahayagan nila ng mga pangalan ng NGO. Tapos nandun yung akbayan. Nagsalita yung mga akbayan leaders. This is not just a simple list. This is as gurguration list. Ganyan. Gugurgurin tayo ng CPP-NPA. Ganyan. Kaya magkagalit yan sila. Nag-aaway yan, nagbabardagulan. Girl, nagsapakan pa yan noon. Oo. On TV. Okay, yun sa filing ng election, si Walden Beno nagsasalita, tapos nilusub siya ng anak bayan. Magkaiba po ang anak bayan sa akbayan. Nilusub siya, tapos nagsapakan talaga yung mga... Yung panahon niya na Pinoy. Naalala niyo yung panahon ni Pinoy? It was really, talaga, yung talagang bad public spat. Yes, talagang bad public spat. Talagang sapakan. So ngayon, nakita niyo na yung cleavage. Kaya matalino si Bongbong, alam niya tong cleavage na to. Oo. Diba? Merong isang sa Luneta, merong isang sa White Plains. Sa White So yung Plains. Luneta, Makabayan Block. Yung EDSA, Akbayan, sa Yellows. Hindi sila pwedeng magsama. Kasi nga, baka hindi nagkasunduan. Malay mo gusto ng isa, gusto rin naman ng ibang funding. Charot. Ibang source of funding nila. Pagkatapos, ang Makabayan, syempre, sila, aside from, marami silang local funders. Anyway, so ayun ang eksena ng buhay. So magkaiba sila, 'di ba? Hiwalay na eksena ng kaganapan. Bakit pinaghiwalay? Mga tsuri ko, it's either magkalaban talaga sila, hindi sila nagkasundo kung ano magiging program. Or kaya pinaghiwalay para hindi mag-spill over ang tao sa EDSA. Kasi pag umabot na sa kalsada, alam mo yun, pag ganyan ay ang daming tao, yung ibang tao makiki-join. So ngayon, baka mauwi ngayon tuloy ito sa Bongbong resign na hindi na nila mapipigil. So nag-decide na lang sila na hatingin na lang natin ang mag-parting of the scene na lang tayo from Moises para si BBM makadaman sa dagat. Ganon. Kita mo, pareho, kasi pareho sila lang consistent messaging. Ay, hindi po to anti-BBM. Bakit mo sinabi hindi anti-BBM? Para ma-discourage mo yung mga anti-BBM, kahit na mga anti-BBM nakakampings. Kaya, mas maliit yung crowd yung ngayon kaysa nung January. Kasi marami siguro na turn off. Even those people who attended, kasi they were, even those who attended, maraming disappointed. Kasi nga, iba naman doon, hindi naman talaga political eh. They are really more of a follower of a group, mga estudyante sa school, mga ganon. So, marami sa kanila talaga na turn off dahil tawag dito, ang pangalan nito, sobrang labnaw nung sobrang labnaw nung call eh. Yung call was
lahat ng korap ikulong, lahat ng korap ikulong. Pero ang mag-iimbestiga si Bongbong Marcos. 'Di ba? Parang Tama syempre, naman. you cannot just turn off years and Napakalabnaw years nun. of indoctrination nitong mga normal na mga pinks na to, yung mga nakikinig dun sa mga pastor nila, sa mga pari nila na 35 years sila na 35 almost 40 years silang bine-brainwash in order to inculcate na ang mga Marcos ang mga masasama, mga Marcos ang mga korap. And this is also demonstrative doon sa ginawa nila noong after ng 1986 EDSA event na galit na galit kasi mga magnanakaw, mga ostentatious display of lifestyle, ineme. Pero pagdating dun sa time ng actual singilan, hindi naman, how far did they go dun sa pagpapakulong sa mga Marcos? They weren't able to do anything. 'Di ba? They weren't able to do anything. They weren't able to do much about it. So ngayon, eto, gagawin nyo na naman, bababuhin nyo na naman ang consciousness ng mga Pilipino, ang history natin, bababuhin nyo na naman. So ngayon, ligtas na naman ang mga Marcos. But you consider them as the most corrupt. Tapos ligtas na naman sila kasi pinapakawalan nyo na naman eh. Ayaw na naman silang magkaroon ng accountability eh. Baka nagkasundo na pag nagka-red sa revolution kami kami ang uupo, pero may deal na tayo, ibabalik ka lang namin sa Hawaii. Oo. Correct. Oo. Total, mas maganda sa Hawaii ngayon. Ibabalik ka lang namin sa Hawaii. Ganun lang ang deal. Kung mapatalsik ka, Ed Sarsuela lang tayo. Tapos hayaan na namin lang. Ganyan. Basta lang. Mag-resign ka, pero kami ang socialet. Ganon. Ano mo? Ed Sarsuela nga, na meron na yung sinasabi ko na sa inyo na they have mastered this already. BBM and Company, nakita mo, kinuha pa niya si Enrile. Si Enrile ang isa sa dahilan kung bakit nagka-EDSA 1. So, alam niyo na mga mechanics. Alam mo yun? Alam niyo na ang mechanics of joining. Di ba? May mga... Pero may mga may mga galing ng Luneta na nagpunta sa White Plains. But their specific goal is not really to join the rally, but to annoy the Duterte supporters dun sa Camp Aguinaldo. Galing Luneta? Galing Luneta. Pumunta pa talaga sila ng Camp Aguinaldo? Grabe, no? Nang buwisit pa talaga. Baka gusto nilang magkagulo. Yeah. Tapos, pag nagkagulo, alam mo yung mga posting, no? Kawawa na naman kami, Dapat binidyo nyo. Hindi nyo binili. Binidyo ko, syempre. Ganon. Nasa na ang mga videos? Eto, pag sasama-samahin ko pa, iniipon ko pa yung iba. Sa tingin ho natin yung mga nahuli nitong mga pulis na to na gumagawa ng kaguluhan. Siguro sa tingin ho natin unang binuisit nitong mga to yung mga Duterte supporter eh. Ngayon wala silang napala sa mga Duterte supporter kung ano-ano na lang pinaggagawa. Yung mga tauhan nitong si Sara Ilago. Nakita nyo naman, Sara Ilago yan. Diba? Mga makakaliwa talaga yan. Yung mga makakaliwa ho na yan kasi walang prinsipyo yan. Basta makakubra yan, magpunta na Luneta, magpunta ng EDSA. Wala ho silang pakialam kung sila kikita. Doon lang yung mga yan. Pag sama-samahin ko pa. Hindi ba? So, ganyan yan. So, sila yung pinoprotesta nila corruption, yung trillion peso, pero ang kaawayin nila yung mga DDS na nagrarally. Correct. Does it make any sense to you? Oo. It doesn't. If it doesn't make any sense to you, then find a plausible explanation of why they're doing that. Of course, they are instigating. Kaso nga, hindi nyo na nga maluloko ang ordinaryong mamamayan. Girl, hindi nyo nga naloko ang ordinaryong mamamayan sa kakamerigaris piatos ninyo. Yung, sino pa rin ba ang binoto ng tao noong 2025? And now, you really sunk deeper. Kasi ang ordinaryong mamamayan, alam nila si Bongbong ay problema.
Hindi mo po pwede na yung pinsan mo, sobrang dikit kayo, halos na lang ay magsiping kayo sa harapan ng maraming tao, tapos sasabihin mo, wala kang kinalaman. Mm. Hindi ba? So, mulat ang ordinaryong mamamayan. Hindi ba? Kaso, hindi lang sila makajoin sa mga ganito kasi nga, bigsmith mga trabaho. Mm. Hindi ba? May mga trabaho. Mm. Saka hindi sila saka sawa na kasi ang tao sa ganyan eh. Alam mo yon, yung mga ordinaryong mamamayan, ang iniisip na lang tayo na hintay na lang natin ang next votation. Gets nyo? Mm. So ngayon, itong nangyayari is pinapakita lang talaga ng mga kakamping thought leaders. Actually, matakot sila sa mga followers nila. Yes. Yes. Oo. Kasi yung mga, alam mo, may hangganan yan, ha? May hangganan. Oo. Kasi, May hangganan ng pagpuputa, 'di ba? May hangganan ng pagbebenta ng ng kaluluwa. yes, yung mga DDS ka, kamuntikan ng magalit kay Sara eh. Dahil ayaw pa niyang kumalas kay BBM. Lalo na kayo. Kaya yung mga makikita niyo sa online na mga kakamping na I think that's more like an operation rather than the true sentiment of ordinary kakampings. Kasi I think pag I don't know, kausapin niyo yung mga karamihan yung kakampings friends. I think meron na eh. Meron ng kasi may mga kakampings ako na Facebook friends na hindi rin nila maintindihan eh. Hindi rin nila maintindihan. For them, malinaw ang takbo ng pera. Correct. Because it's not difficult to understand. It's not difficult to understand, 'di ba? Na ganito lang yan kasimple eh. Nung panahon ni PRRD, he scrutinized the budget. When the budget reaches his desk, okay? He would veto specific line item na hindi dapat nandun, okay? Ang logic nito ay ganito. Ang NEP na naging basis ng budget deliberation sa Kamara at saka sa Senado ay prepared ng Office of the President through the Department of Budget and Management. So therefore, if it reaches the President, alam ng Presidente kung gaano nagbago ang budget na yan. Okay? Alam niya kung ano yung mga tinanggal niyo, ano yung mga pinagbabago niyo dyan, and things like that, ganon. So ngayon, pag ikaw, Presidente ka, na ginagawa mo ang trabaho mo, at nakita mo, at hindi mo na makilala ang budget dahil dun sa mga pinaglalagay nilang insertion, you are supposed to take action. BBM did not take any action. He took every insertions that were put by the House of Representatives sa national budget. Hindi siya umiyak, hindi siya pumutak. Meron pa siya mga pinagtatatanggal, pero yung mga ano lang, for press release lang na mga items. But those salient at yung mga pang pork barrel na mga items, hindi na pinagtatatanggal. So he is part of the corruption. He can actually stop the pork barrel. He can actually stop the flood control project, the systematic corruption in flood control project. Pwedeng pigilan yun ni Bongbong Marcos, hindi niya ginawa. Joey, gusto raw umakit ang ating bunsong si Daniel Long para mag-testify sa nangyari sa kakaginap. So, sige. Yan. Ako, parang, I think this would be, the coming few months, would be the reckoning of the ordinary kakampings. Ang nangyari lang diyan, I think they are underestimating the capacity of their own followers to not understand what the kakamping leaders are doing. Naalala niyo yung kay Pinoy. Nung kay Pinoy, ang ginawa ng Pinoy administration, 'di ba, ang daming corruption. Look at the parallels, ang daming corruption. Tapos ang ginawa nilang punching bag si Corona and then Binay. Tapos nung pumutok yung Napoles, ang mga pinakulong lang yung mga kalaban ng administrasyon. Look how the people responded. Number one,
si Binay, before tumakbo mag-announce si Duterte, Binay was still number 1 in surveys. Mm-mm. Do you see? That's why this is not going to work. Mm-mm. Gets nyo yun? Si Binay number 1 pa rin sa survey. Mm-mm. Diba? Hindi nila natibag. As in, ilang araw-araw nilang binaboy si Binay. Whether it's true or not true. Mm-mm. Then, it doesn't matter. The people didn't responded well to it. Kahit na grabe yung pag-reodorize kay Pinoy. Mm-mm. And we are talking here about Pinoy, na wala siyang, na ang pamilya niya, hindi kasing, ang baggage, hindi katulad kay BBM. Mm-mm. And we're talking about here na for 30 years, santo ang mga to, pero the people respond, pero yun na nagsimula ng pakikipag-away, ng pag-sour ng mga, even the yellows, even the yellows, sa mga, sa yellow government. Kaya nga sino binoto ng mga yellow? Ng mga former yellows? Yeah. Mm-mm. Si Digong. Mm-mm. Correct, Hindi correct. ba? Actually, yung mga DDS sa Luzon, yung mga DDS na mga hardcore DDS sa Luzon, the reason why they become DDS is because they truly hated the Pinoy government. Yes, kasi nga, walang ibang ginawa si Pinoy noon, kundi sisihin si Gloria. Mm-mm. Sisihin si Gloria, tapos iba to kay Corona, tapos iba to kay Binay. Pero the corruption within the Pinoy government, parang, alam mo, meron siyang takipan blues. Mm-mm. Ngayon, I think the yellows na naging FENC are committing the same mistake. Mm-mm. Alam mo pagkakamali ng kakamping? Kakamping leaders, mahina eh. Well, kasi may kailangan sila kay Marcos, kailangan nila to, kailangan nila to. Nung nakita nilang binudol na binudol na ang mga DDS ni BBM, dapat kinupkup nila. Mm-mm. Hindi ba? Dapat kinupkup nyo ang mga DDS. Kaso, nakakita kayo ng vacuum of power doon sa kampo nila BBM. You seize it, di ba? Oo, you seize it. Kasi nga, nandun ang pera eh. Wala namang pera. Diyos ko. Nandun ang pera. So, doon sila pumunta. So, ngayon, you introduce non-linearities kasi kailangan mong magbago ng message. Kailangan mong mahalin si BBM. Ayan. Sabi ni Jano, walang DDS sa Luzon before 2016. Red at yellow nga lang. Oo nga. The people already, yung mga yellow sa Luzon during Pinoy's administration got really, really frustrated on Pinoy. So that is why, come 2016, they find someone na totally opposite ni Pinoy, which is PRRD. So that is why yung mga sumuporta kay PRRD sa Luzon noong 2016, these are actually yellows dito sa Luzon. Mga yellows yung mga yan who got really, really tired of the Pinoy administration. So that's why nung nakita sila ng alternative, which is PRRD, they supported PRRD. Ayun. Saka kasi pinakamalaking voters, millennial. So, mga natin, Joey, batch natin ang pinakamaraming botante. Ang mga millennial, nakita na nila ang takbo ng buhay from EDSA 1 to EDSA 2. Nakita nyo ba na natanggal ng revolusyon ng EDSA Arzuela si ERAP 2000? Nakulong for plunder, na-convict. Tumakbo si ERAP noong 2010 election. Kung hindi tumakbo si Pinoy, si ERAP uli ang presidente dahil number 2 si ERAP.
Nag-gets yun? Nag-number 2 pa siya. Mm. And So- ano sila eh, takot sila dun sa, ano kasi, takot sila, they cannot shepherd the public consciousness anymore the way they shepherd the public consciousness nung height nung power nila nung panahon ni Tita Cory, ganyan. And Wala pa internet. Wala pa wala pa kasi internet eh. So ngayon, ayun na nga. Nung time na yon na pinatalsik nila si Erap, pagkatapos, sa eleksyon, siya pa rin ang second to the highest na votes. Diba, siya pa rin yung second to the highest na votes. So, what happened, Bella? Ayan. It's really difficult to, kaya takot sila sa election eh. Sa totoo lang. Takot sila sa election. Now they are flexing their muscles. Oh, ganito kami karami. And that's why, meron talaga silang mga diehard. Kasi, even nung campaign rally ni Mama Lenny, yung sobrang dami, yung Makati rally ni Mama Lenny, na sobrang dami sa Makati, na mga pinks, na it was very, very organized. Kung meron naman kasing talent ang yellow at pinks, yan talaga sa organization. Wala talagang binatbat ang mga DDS pagdating sa organization. Kasi marami kasi silang NGOs. Oo, marami silang NGO. So, kayang-kaya nilang maghakot ng mga tao. So, ngayon, because of events like this, yung mga hindi naman super critical sa politics, ang feeling nila, ay madami kami. But pinks should start thinking, mga bakla, 3 eleksyon na kayong nilalampaso. 'Di ba? While you can organize rally this big, pagdating ng botohan, let's kayo parati. Tapos yung si Bam, after lait-laitin ninyo ang rally ng INC, sa INC pa rin lumapit si Bam Aquino. Bam saka si Kiko. Oo. Nagigets kung gaano ka-opportunista yung mga leaders ninyo. Oo. Do you see that? Mm-mm. I mean, I think they do. And kasi yung nangyari talaga noong September 21, nakaka-cognitive dissonance yan. Oo, Pasig pala. Sorry. Pasig pala yung rally na yon, yung malaking Oo. Aminin mo, Joey, yun nangyari noong September 21, nakaka-cognitive dissonance yan sa mga kakamping. Correct. Oo. Kasi biruin mo, kung kunwari kakamping ako ganito yung magiging thought process ko. I was made to believe na ang kaaway natin for so many decades. 'Di ba? September 21, meron pa mga event sa school nito kung gaano kasama ang pamilyang Marcos. Kung gaano ka magnanakaw, kung paano na napinlander ang kaban ng bayan. Kung gaano sila ka-oportunista, ineme. And then all of a sudden, we're going to talk about one of the biggest corruption, the most systematic corruption ng flood control project. Pagkatapos papaimbestigahan mo kay Bongbong Marcos. If I am a kakamping right now and firmly believe doon sa mga pinaglalaban ng mga kakamping, ganun. Kasi mga kakamping, based on yung ideology, parang based sila parati doon sa individual rights eh. Based sila parati doon sa fairness to the individual, respecting that individual's rights and choices. 'Di ba? Ganun yung ng tema ng mga kakamping eh. Ganun yung parang ganun yung parang yung sa ideological level of thinking nila. Ganun sila mag-isip. Okay? So kaya ang binavalue nila parati human rights, mga ganyan. Ganun yung mga ethos nila. Then all of a sudden, you're going to enable a person who violated the rights of the people who got killed because of flooding, whose properties were damaged by flooding. 'Di ba? So parang kung kakamping ako, tangina masisiraan ako ng bait dito. Yeah, exactly. So, diba sinabi ko na nga sa inyo, nung hindi pa kumakalas si Sara kay BBM, kasi it took her 2 years, mga bikes. Mm-hmm. It took Sara 2 years. Sa 2 years na yun, imbierna na ang tao kay BBM.
Di ba? Aminin ninyo, ilan sa inyo na from 2022 to 2020, kailan ba kumala si Sarah? 2024. Oo. Di ba? 2024 ng January, aminin ninyo, parang sino sa inyo hindi na-disappoint? Mm. Ilan? Di ba? Tapos, Mm. yun na nga eh. Yung nung time na yun, nakaganyan na nga lahat kay Inday eh, di ba? Yes, Inday. ano ba to si Inday? Ano ba to? Ganyan, di ba? Ano ba Inday. yan? Di ba? Oo. Nakaganyan na nga yung mga, lahat ng mga DDS na nakaganyan na kay Inday. Inday, ano ba? Di ba? Hindi ba? Nang-imbiyerna na. Disappointed na sa kanya. Na parang ano ba naman to si si Inday namin. Tapos, ngayon, don't tell me na hindi magkakaroon ng ganyang lingering feeling ang mga ordinaryong kakamping followers. Sabi ni Kaleidoscope, you're thinking that these pinkies are logical. They are not. They may be educated, but they are not smart. Sabi ni Kaleidoscope World. No. You have to separate yung mga pink na, yung mga pink na close doon sa, yung pink circle, meron yan yung mga elite na pinks. Itong elite na pinks na to, ito yung mga pinks na they are part of the decision-making circle of the pinks and yellows or very near to it. So parang meron silang feeling na hindi, meron kaming plano, meron kaming ginagawa, meron kaming eme-eme, ganyan-ganyan. So malamang itong mga taong to, ito rin yung mga yung mga member ng mga NGOs or officials dun sa mga NGOs, ganyan-ganyan. So ito yung mga kupal, ito yung mga hindi nag-iisip kasi nga ito yung mga to yung talagang gagawin ng lahat in order to power grab. Ganyan. Pero merong mga pink, yung mga ordinaryong kakampink lang, yung mga low-lying low-lying kakampinks, ganyan. Yung mga low-key, not so deep in the kakampink movement, ganyan-ganyan. Merong mga ganyan. So, sinasabi lang naman namin dito, Kaleidoscope World, is that because of what they did noong September 21, which is something that they did upon themselves, they're going to lose, they're going to lose card-bearing members. That's for sure. Maraming mawawala sa kanila. Maraming maraming mag-neutral dyan sa kanila and not really going to, fight with them side by side. Ganon. Kasi, may mga may mga kakamping naman na reasonable eh. Hindi naman, kahit sabihin natin na marami sa kanilang illogical at mga pero meron dyan mga reasonable pa rin. Ganon. Alam nyo, magkaiba yung thought leaders, yung nababasa nyo sa Facebook, kaysa dun sa ordinaryong camping. Magkaiba yun. Magkaiba yung nababasa nyo sa Twitter, saka yung mga, alam mong boboto ng kakamping. Kaiba yun. Paano ba ka DDS? Hindi naman lahat ng DDS. Ewan ko sa inyo. Ayun. So, yun ang eksena ng buhay. So, magtatanong yan. They will ask, may mga kaibigan ako kakamping ka. Mind you. And nababasa ko sa Facebook wall na, napupulsuhan ko na they've seen na yung EDSA ay Sarsuela nga. Ayun. Hindi nila minded yan. Pero, naka-private yung mga post nila. Kasi nga, syempre, kukuyugin sila lang mga kakamping na ng mga small farms ng kakamping. Diba? So, kita mo, yung mga kakamping thought leaders, hindi nag-aaway-away. Kahit ang labo nila. Kahit ang labo. They're a team. Yan talaga ang operations. Wow, ganito lang message ha. True. Ayun. So stick to the script sila. Hindi ko kinaya si Vice Ganda. Oo nga, mag-react ka na. Kasi ang sabi niya, tawag din na, nasa White Plains ako papunta ako ng Camp Aguinaldo.
nung time na si Vice Ganda na yung nagsasalita. So talagang sobrang siksikan ng mga tao. I think that was the height of the attendance. Kasi mga artista na yung mga chumichika sa stage ng mga Pink. So naglalakad ako from White Plains. Akala ko nga bubutasin yung kotse ng gulong ko. Kasi sa White Plains ako nag-park, tapos may Duterte sticker pa yung kotse ko. Pinarada ko talaga din sa mga pulis. Doon talaga sa tabi ng mga pulis ko, doon talaga ako nagparada para syempre, di ba? So wala naman, feeling ko binantayan naman ng mga pulis yung yung mga properties diyan. Pagkatapos andi ngayon, sabi nila sabi ni Vice Ganda, tayong lahat ay biktima ng mga politikong korap, ninakawan tayo, kineme. Kaya para sa inyo, mga politiko na nagnanakaw at korap, putang ina nyong lahat. Ganyan. So, mega agit talaga ina-agit talaga ni Vice yung audience, ganyan. Tapos after the part of the agitation, nag-start na siya na, kaya inaasahan natin, ganyan, inaasahan natin na si Pangulong Bongbong Marcos ay iimbestigahan ang lahat ng mga kurakot. Ganyan. Bibigyan natin siya ng 6 months, ng 6 na buwan. Ganyan. Para iayos ang kinambot. Ganyan. That is already there. The kakapins thing that Vice Ganda would be a good Vice Ganda is a crowd drawer kasi artista. Ganyan. Di ba pinromote ni Vice Ganda si Abalos? Nakalimutan na nakakampings. Oo. So, True. ang eksena ng buhay ay Vice Ganda is not unang-una, he's not going to be a political thought leader because people know him as a comedian. Hindi ka unless na yung comedy mo talaga is political satire. Pero kasi si Vice Ganda, hindi siya political satire ang comedy niya. Kaya nga hindi mag-gets sa mga tao yung mga political satire niya. Kasi you're never known as a political satirist. You are known as an insult comedian. Alam mo yung insult comedian? May ganyan kasi brand na comedy, insult comedy. Okay? So, yung mambabalahura ka ng tao, that's a valid form of comedy, no? But it's not to everyone's taste. Diba? Not to everyone's taste. Kaya nga, yung ganyang brand of comedy, sa mga comedy bar talaga yan, madalas. No, it's not really for public consumption. Ngayon, kinuha nila si Vice. They think that Vice would be a good representative. Hindi ba alam ng mga kakampings na yung nagbo-viral against Vice promoting online gambling? At hindi galing sa mga DDS yan, Hindi ba? Hindi nyo makikita yung mga yung sa promote niya ng online gambling. Yung di ba yung old video niya na nagsasabi na ang kakasila ng buhay ay droga at ganyan. Droga at sugal. It's not even from the DDS. It came from ordinary vloggers na galit sa gambling. Tapos yung ngayon is ilang milyon ang views. So hindi nila, alam mo yun, hindi si Sas ang nagbulgar ng flood control. Marami kami, pero I'm one of them at ako isa sa mga casualties ng baha. Charot. Ng baha ng corruption. Tapos nung ngayon, siya yung ginagamit nila. They really lost the plot. They don't know what's going on. They don't know the real sentiment of the people about Vice Ganda. Kasi, they're living in a simulacra. They're living in a make-believe world. They still think that, they're it.
Mm. yun ang malaking pagkakamali. If you believe your own delusion, if you believe your own propaganda, don't believe your own propaganda, babes. So, kaya kita mo, kailangan nila artista, kailangan nila ng ganito, kailangan nila ng ganyan. But the thing is, kita mo yung mga leader nila, puro bakla. Girl, you know the ordinary sentiments of Filipinos. Kahit jawilin sa kakamping. Pero yun nga, good luck lang. Kaya good luck sa inyo. Kasi nga, hindi nyo na alam kung paano gagawin ninyo. Pero the truth is, mas maliit yung rally ninyo kaysa nung January. Oo. Ibig Totoo. sabihin, may nalagas. Oo. And I think ito, Kalagasan. and because of the September 21, patuloy pa silang malalagasan. So, yung pag-organize ng mga kakamping ng mga rally ng mga ganito, expected naman yan kasi talagang magaling naman talaga kayo sa organization sa mga ganyan because you have a lot of networks. And in fact, yung Tindig Pilipinas, yun talaga yung purpose niya, na magkaroon ng collaboration among different groups, different non-governmental organization, so that you can actually, quote-unquote, move people. Ganon. But these are groups na hindi rin naman talaga yan mga super politically involved. They are really more loyal doon sa boss nila sa church, boss nila sa trabaho, ganyan. Kasi mga empleyado, yung mga ganong mga etyo. So, they are not really in it to win it. Ganon. So, I think the Pinks would still be able to organize rallies na ganitong klase yung attendance. Pero, yung aspect ng mga movement nila na kung saan individuals are gonna go out and join them, yun yung magdadwindle ng malala. Yun yung magdadwindle ng malala. Kasi, ito kasi yung pinagkaiba ng mga rally ng ng mga pinks at pink yellows at saka ng mga Duterte supporters. Sa rally, I met a lot of Duterte supporters who went to Camp Aguinaldo. Many of them galing ng Davao, galing ng Cebu. Talaga nagbiyahe sila in order to go to mag-isa sila individuals. Many of them really attended the rally as individuals. They're not representing any groups. They're not representing anyone but themselves. And I don't think matatalo nyo ang mga Duterte supporters pagdating doon sa mga ganung bagay because these are real ordinary people. Ganon. Na gusto talagang lumabas at gusto talagang magsalita at gusto talagang sumama sa tunay na cause na pinaglalaban ng mga tao. Ordinaryong tao, ito talaga yung taong bayan. Ganon. Na wala itong commitment doon sa mga NGO nila. Hindi ito pupunta sa rally para sa grades, okay? Yung mga estudyante dyan. Hindi ito pumunta sa rally para sa grades, para sa attendance. Ayun. Sabi ni Jose Marie Caballare, pakyo ka daw po. O, nagkarap-harap naman kami, nagpakyuhan kami. Wala man nangyari. Sino raw? Hindi rin naman sila forma. Sino raw? Hindi kasi yung sa rally sa yung nanugod yung mga yellow kids, yung mga batang instigator, nung nagpunta sila. Ako feeling ko they are really trying to encroach they want to take over the stage ng mga rallyista sa Camp Aguinaldo and claim victory na napalayas nila yung mga Duterte supporters doon. That's what they really wanted to do Ganon. Kaya nung nandun sa rally, nakita naman to ni Daniel Di ba nakita mo, Daniel, lumalapit talaga sila dun sa stage. They're really trying to overpower yung mga Camp Aguinaldo crowd doon. Ganon. Yes, Miss Joey. Lumalapit sila sa stage, ganyan. So ako, bumaba talaga ako. And then I asked them to move back. Push back kayo. Ganon. Pinapa-push back ko talaga sila. Ganon. O pagkatapos, sabi ko, hinanap ko yung adult sa kanila. So yung nakita kong isang adult, yung parang naka-gray na t-shirt na yellow na white-haired na. Isa siya sa mga nanapak. Yung matanda, isa siya doon sa mga nanapak. Nanapak siya
Actually, hindi yun ano, hindi yun, talagang minarkahan ko talaga yung ulo ng matanda na yun eh. Sabi ko, at ang ina, pag nagkagulo dito, yan talaga yung hahablutin ko. Pag nagkagulo dito, yan talaga hahablutin ko. Nanapak Hanggang na. ako lang naman kayo eh. May nagkasapakan kasi, pero yun lang naman yung parang pinaka-violent na incident doon. So, Sino ngayon, I was nagkasapakan? asked, pushback kayo, respeto nyo yung lugar namin. Meron kayong place to rally eh. Ito yung lugar namin. And then I asked them na, bakit kayo nandito? Sabi, ba't hindi nyo naman kami pwedeng paalisin? Hindi namin kayo pwedeng paalisin. Okay, fine. Given na hindi namin kayo pwedeng paalisin, but if you want to stay here, you have to be harmonious with us. Hindi po pwedeng nandito kayo pag kasi iinsultuhin nyo kami. 'Di ba? Hindi po pwedeng nandito kayo tapos pag-share tayo ng place tapos iinsultuhin nyo kami. Ganyan ngayon, kung gusto niyo ng ganyan, o di sige, tara magkagulo tayo dito, tangina sapakan tayo. O pagkatapos, ayaw naman makipagsapakan ng mga bata. Eh kasi nga batang tanga. Mga humihingi pa ng pera sa mga magulang nila. Pagkatapos, nung pinag-video ko yung mukha, lahat sila nag-face mask na. Oo nga. So, ganyan kayo katakot. Ngayon, mamamakyo kayo sa amin, tapos pag pinakyo ko kayo yung ape? Alam mo, ano yan, may nagturo dyan. May nagturo talaga sa kanila. And then I asked them, yung isa pa nga doon, sabing ganun, ikaw yung vlogger, di ba? Hindi din sa vlogger. Sabi ko, ako, anong problema mo? Putang ina mo. Di sige, tara magsapakan tayo dito ngayon. O, Ano sabi niya? pagkasama, Ano sabi niya? Sabi Ano niya, sabi ikaw niya? yung DDS vlogger, ikaw yung DDS vlogger. Sabi niya ganun. Sabi niya ganun, ikaw yung fake news peddler, ikaw yung DDS vlogger. Ganyan. Sabi ko, oo, ako nga. Sabi ko, anong problema mo? Andito, komprontahin mo ako. Nandito ako sa harapan mo. Sabi ko, nandito ako sa harapan mo. Komprontahin mo ako. Bata pa. O, kaya mo makipagsapakan? Total ang tapang-tapang mo sa akin. Di makipagsapakan ka, putang ina mo ka. Diba? And they cannot do anything. Kayong mga bata, duwag kayo. Bata? Hindi pa kayo naka-experience ng sapakan. Pagets yung kaaway mo. Bagets, 20 mga plus bata, mga 8. college students. 21, 2019 niya. Mga ganon. 20, oo, mga ganon. Oh, Ano mga iyakin kayo. Diba? Sinugod-sugod ko kayo. Mag-isa ko lang naman. Konti lang naman kami doon ng mga Duterte supporters. Ang yayabang ninyo. Pack you. DDS uwi. Oh. Bakit sila? Diba? Alam mo, kaya doon mo na makikita na ano sila, deranged. Deranged talaga. Bakit mga Duterte supporters kayo nagagalit? Diba? Ba't kayo sa Duterte supporters deranged nagagalit? They are deranged. They are, alam mo, hindi ako magtataka ha. Baka hindi ako magtataka na baka, hindi ako magtataka na baka sila yung maging parang assassin ni Charlie Kirk. Ano yung ganyan sila sa buhay. Hindi ako magtataka kasi talagang alam niyo mga kids, 1921 pala kayo, pagsisisihan niyo yung pagdating ng araw. Oo. Sabi niya na it's a lost cause. No, it's not a lost cause. Sa totoo lang. Kasi ang ano dito, pagka naggaganyan-ganyan kasi sila, tinotolerate lang kasi sila. Hindi sila naka-experience ng pushback. Ngayon, if they have seen na parang, ay putang ina, pag nagpunta pala kami dito, makakatikim rin pala kami. 'Di ba? So Pala nung binidyo na sila, nagtakip na ng... Ayun na nila, nagtatago na sila sa payong. O Daniel, anong chika mo? Yeah. So, nandun ako nung mga 12 or 1 p.m. That time, I think kakatapos lang yung rally doon sa Luneta. So, papunta yung group dyan, yung Kakamping, yung Dilaw, yung Makabayan, assorted sila eh. So on the way sila to EDSA People Power Monument. Kasi yung EDSA People Power Monument, makatabi lang yun sa Camp Aguinaldo. That's where we're at. Yung mga Duterte supporter, yung sila retired General Romeo Pocis, si General Orlando De Leon, nandun kami. Tapos, mga I think 1:30, may konting break, tapos may speeches ulit. Nagsasalita. And it was funny kasi yung isang general dyan, I forgot yung pangalan niya. May bigla yung mga pinks, they coalesced doon sa area namin kasi dumadaan sila eh. They were walking from
I think Luneta. So they were passing through yung Gate 4. So they're passing through the puntang EDSA People Power Monument. Ang nangyari is it started off well, very unifying yung speeches. Tapos yung isang general dyan, tinanong niya yung crowd, gusto kong malaman yung pulso ng mga tao dito. Unity team ba kayo? Tapos sabi niya, the crowd screamed, no, no, no. Tapos nag-Lenny sila, Lenny, ganun. Tapos so itong si General, yung General Jan, very naman siya, very accommodating. Sabi, sige, lahat kayo welcome dito. Pati yung isang organizer, lahat kayo welcome. Ini-invite rin namin si former Vice President Lenny pupunta dito. Lahat, all are welcome. Tapos yun na nga. We continue the speeches. Tapos yung General, sinabi niya, Marcos resign. Tapos nagalit yung mga crowd. Sabi, pag si Sara lang papalit niyan, wag na. Yun. Tapos sabi ng General, sige, kung para masaya lahat, resign all. Yung nag-compromise sila. Resign all, lahat mag-resign. Tapos, this is where it started. Sumigaw yung crowd, yung yellow-pink crowd. Umuwi na kayo, bumaba ka na. That's when they began. Then, tapos it came to a point, si PDP, Yusek, Astra Pimentel, she was praying. Tapos they were interrupting her. They were hurling curses, minamakyu kami. And to the point na they just resorted to calling them NPA. Ayun. Ayun. Kaya nga hindi po pwedeng, lahat tanggap, okay? Anti-corruption ka, lahat tanggap, walang problema, okay? Anti-corruption ka, gusto mong labanan ng korupsyon, lahat yan tanggap. But if you're going to start insulting the Duterte supporters, ibang usapan yan. Yep. Diba? We cannot be harmonious if you're going to attack us. Hindi kami ang gobyerno, mga tanga ba kayo, mga putang ina nyo? Yeah. Hindi kami ang gobyerno. Kung gusto nyo na pumunta dito at gulo-guluhin kami at gusto nyo pala ng away, di ba? Sana nagsabi kayo ng mas maaga. Di ba? Sana nagsabi kayo ng mas maaga. Pala gusto ninyo mga putang ina nyo eh. I mean, if you cannot really find it in your heart na mag-focus dun sa issue, but of course, syempre, ang goal talaga niyan is manggago eh, urat-urat eh. And then I look at them. They are actually, youngsters, no? Mga bata sila. Pagkatapos, talagang sila, nang iinsulto talaga. Sobrang nang iinsulto, nang-trigger talaga sila at nang iinsulto sila. But I noticed that if you are going to confront them, they're going to cower away. Kasi pag nilapitan mo sila, lalayo sila eh. Yep. Yeah, I noticed that din, Joey. They're very disrespectful. Tapos, kasi I went there yesterday, talagang with the mindset na, sige, walang kulay dito, kayo manggilang, colorless, diba? Colorless fight against corruption, at least for one day. Let's all be, unite on the systemic issue of corruption, particularly dun sa flag. Kaya ngayon maintindihan, yung mga Duterte supporters, we did not bother with them. Di ba may sariling rally sila dun sa EDSA Harmony? We did not So dapat magrespetuhan tayo dito. What are you doing? Kasi actually, I saw you guys at si Kuya Coco, you were fighting with the you were responding to the yung mga troublemakers at yung mga agitators sa kabilang side. Actually nalulungkot ako. There was another neutral figure who was there. Tinanong ako, what do you think of this happening? Sabi ko, we're fighting each other instead of being angry at the real problem, 'di ba? So gusto nila ng abstract, gusto nilang labanan yung abstract na corruption. Why can't they set it aside? Tapos they were throwing water bottles. They were even throwing bottles. Minamakyu kami. So it was just sad lang. Tapos yung worst part is meron isang babae, she was carrying isang ice roller, yung luggage, parang luggage, roller, and then she just by herself. Itong the same group na inaaway ni Kuya Coco, they were hounding her. Yung isa, naghahawak siyang iPad, tapos nag-flip siya ng mga picture. She was mocking the girl. So I just felt bad lang kasi ang daming tao dun sa EDSA Shrine, dun naman, EDSA Shrine, nandun yung mga pinks. In fact, that side, nandun sila ka Eric and yung other Duterte supporters in Cares. So, coexisting sila. Pero dito, hindi naman sila nag-aaway dun sa EDSA Shrine. Pero here in the
Camp Aguinaldo may agitation. Kaya I really believe na meron talagang somebody made utos na guluhin niyo yan. Guluhin niyo Oo. yan. Actually, what happened really is, is bullying. Yun Yeah. yung nangyari. Ang nangyari talaga is bullying. Ganon. Alam nila, mas marami sila, alam nila, and they are trying to bully away yung mga Duterte supporters doon. Sa Camp Aguinaldo, hindi naman yun lahat Duterte supporters lang eh. Hindi. Merong iba doon, kasi yung mga Duterte supporters, nandun sila sa Liwasang Bonifacio. May Ano iso. sila, yung talagang mga hardcore talaga ng mga Duterte supporters, nandun sila sa camp, sa Liwasang Bonifacio. But anyway, they went to the place. I talked to dun sa isa sa adult nila, yung kalbo. Sabi ko, why are you doing this? Naghanap kayo ng gulo. Ba't kayo nandito? Hindi nyo kami mapapalis, ganyan. So, ba't nga kayo nandito pagkatapos mang-iinsulto kayo? So, gusto nyo pumunta dito sa lugar namin para mang-insulto. That is what you want to do. Yeah. Diba? Mga wala kayong kwentang tao. And this is the reason why I will never respect any yellows and pinks. Diba? Kasi kayo ang tunay na troll. Na pag-utusan kayong gawin yan, hindi na kayo nag-iisip. All you need to do is to carry out that order. At kayo, binenta nyo na yung mga kaluluwa nyo kung sino ang nag-utos sa inyo. 'Di ba? Basta nandun kayo, kailangan magawa natin to, kailangan mabuli natin ang mga DDS, ganyan-ganyan. 'Di ba? Yeah, they were screaming. Kadiri. They were screaming. They were very disrespectful. They were screaming, "Dutay, umuwi na kayo." They really want to take over the stage. Meron isang parang Yeah, they want to take over the stage. That's really what I felt. Kaya nagpunta ako doon. I want them to push back eh. Kasi they're really going to take over the stage and declare it is a victory against DDS. Meron isang trans dyan na yung kaaway ni Kuya Coco, pumunta siya sa stage, nag-aagaw sila ng mic nung isang general, yung microphone. She wanted to take the mic. Tapos nagalit siya kasi hindi niya binigyan. Kasi from at the start, gusto pa nilang bigyan ng platform itong mga from the other side, from yung mga yellow pinks to give their own speeches rin. Kaso lang, they were too insisting and they were already, tama yung sinabi niyo, bullying to get us out of here so that they'll take over the stage and give speeches. Pero yung rally dun sa Camp Aguinaldo, it's not strictly a DDS rally. It's the United People's Initiative. May mga pro-Marcos doon eh. May mga pro-Duterte, may mga neutral, may mga gusto lang ng systems change, general systems change. And hinijack nila.